Itay, ayun po may bagong tapon ng mga kalat. Baka po merong pagkain. Anak, iligtas mo na ang sarili mo. Hindi na dapat kayong nagpunta pa dito. Marami sa atin ang nagsasabi na sipagan mo lang. Magtrabaho ka. Huwag kang puro reklamo. Kapag may tiyaga dyan ka aasenso. Mga kataga at mga payo mula sa mga nagtagumpay na tao. Subalit gaano nga ba itong katotoo? Tama bang ipagpalagay ng loob na ang mga mahirap at ang mga maralita ay hindi sapat ang pagsisipag at pagsisikap kung kaya't nasadlak sila sa kalagayan nila? Totoo nga ba para sa lahat ang salitang kapag may tiyaga, may nilaga? At patas kaya ang tingin ng ating lipunan sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap? Ating tunghayan ang ating kwento ngayong araw. Karanasan ito ni Severino, taong 1961, sa isang bayan sa Leyte. Isang mapayapang araw po sa inyo, Sir Proy. Ibig ko lamang po sanang ipabatid ang lubos na pagpapasalamat sa inyo at sa mga katulad mo na nagpapanatiling sariwa sa mga alaala at mga karanasan ng lumipas ng ating mga kababayan. Hindi man kilala sa lipunan, ngunit totoong magaganda ang kwento ng kanilang kabataan. Isa po akong OFW at sa ngayon po ay narito ako sa Australia. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay kwento ng aking lolo Ino. Para sa akin, isang bayani po ang aking lolo at ang kanyang ama. Kaya naman minarapat kong paglaanan ng oras ang pagsusulat nito upang maibahagi sa ating mga tagapakinig. Pakiayos na lamang po ito sa punto de vista ng aking lolo Ino, na para bang siya ang nagkukwento. Sa ganoong paraan po, ay sasariwain ko ang mga panahong nakaupo siya sa tumba-tumba niya at kaming mga apo niya ay nakapalibot sa kanya at tahimik na nakikinig sa mga kwento. Maraming salamat po. Abril nang magdaos ako ng aking kaarawan. Pansit mula sa tindahan at pandesal mula sa panaderya ang aming pinagsaluhan ng aking ama matapos naming makapagbenta ng mga gawa naming walis at lampaso. Wala kaming permanenteng tirahan. Umalis kami sa aming baryo kung saan pinanganak at lumaki ang aking ina. Si tatay ang sinisisi ng mga magulang ni nanay kung bakit itong namatay. Pero sa totoo lang po, walang kasalanan ng tatay. Namatay po ang nanay ko dahil sa atake sa puso sa konsumisyon sa mga kapatid niya na palaging pinag-iinitan ng tatay ko. Madalas na binubugbog at inaapi ng mga kapatid ni nanay dahil sa wala daw pinag-aralan at maralita. Noon pa man ay tutol umano ang mga magulang ni nanay. Ang mga lolo at lola ko sa pagsasama nila dahil itong si nanay ay edukada. Samantalang si tatay, naligaw lamang sa aming bayan sa pagtatrabaho bilang kargador. Taga-ibang bayan po ito, tawid dagat. Una silang nagkakilala ni nanay sa isang palengke kung saan nailigtas ni tatay si nanay sa mga pabagsak na kahon ng mga prutas. Nagkakilala, nagkamabutihan, hanggang sa nagkapalagayan ng loob at nag-ibigan. Parang telenovela kung maririnig nyo lamang ang buong kwento nila. Pero ayun na nga po, dahil sa nagbunga ang kanilang pagmamahalan, at ako po yun. Kaya naman napilitan ng mga magulang ng nanay ko na ipakasal sila para sa delikadesa daw po. Ayaw nilang mapulaan ang kanilang pamilya at pangalan. Kaya nga lang po sa araw-araw daw na ginawa ng Panginoon. Kahit paanong pagsisikap ng tatay ko at anong pagpapakabait nito para matanggap ng pamilya ni nanay, wala pong epekto. Mas lalo lamang nagagalit sa kanya ang mga biyanan niya. Mababa ang tingin sa kanya na halos parang trapo na daw. Gustong umalis na ni nanay sa lugar na yon, magpakalayo-layo para sa kapakanan ni tatay. Pero takot si tatay sa pagbabanta ng mga kapatid ni nanay. Dahil oras na itakbo niya daw ito, ay sisiguraduhin nilang kakalad ka rin nilang pabalik si nanay
at ang ipinagbubuntis nito ay hindi nang makikita pang muli ni tatay. Siyempre si tatay hindi naman po sa sinasabi kong mahina siya, pero naniwala siya sa mga pananakot na marami daw koneksyon ng pamilya ni lolo, na kahit saan pa sila magpunta ay mahahanap. Sa madaling sabi, sa pagmamahal ni tatay kay nanay, tiniis niya po ang lahat. Pero ang hindi nilang lahat alam, na sa araw-araw na nakikita ni nanay ang tatay ko na nasasaktan at nahihirapan, unti-unting humina ang puso ng aking ina, hanggang sa tuluyang tumigil ito sa pagtibok. Naulila po ako sa edad na 7 taong gulang. Tandang-tanda ko pa noon, hindi nilang pinayagan si tatay na makapunta sa burol o libing man lang ng nanay ko. Isipin niyo na lamang po kung gaanong kasakit yon. Linggo pa ang lumipas bago niya napuntahan ang puntod. Kukunin na namin si Ino. Kami na ang magpapalaki sa kanya at magpapaaral. Maaari ka nang makaalis sa pamamahay na ito. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Basta ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Umalis ka na. Galit na wika ng biyanang lalaki ni tatay. Tahimik lamang ang tatay. Tila bagang napagod na siyang ipagtanggol ang sarili niya at hinayaan na lamang natanggapin lahat ng masasakit na salita na ibinabato sa kanya ni lolo at ng mga tiyo at tiya ko. Ibig nilang palayasin si tatay at maiwan ako sa kanilang pangangalaga. Pero hindi po ako pumayag. Ayokong iwan ng tatay ko. Sa murang isipan ko, alam kong mas dapat nakasama ako ng ama ko. Ayoko po sa inyo, lolo. Sasama ako sa tatay ko. Ayoko sa bahay nyo. Ayoko sa inyo. Wika ko kay lolo. Itay, hayaan nyo na lang yung mag-ama. Pabayaan mo silang magpalaboy-laboy. Tutal, wala naman silang may tutulong sa pamilya natin. May pinagmanahan nga ang batang yan. Walang respeto. Wika ng isa sa mga tiyuhin ko. Bahala ka, Ino, kung gusto mong sumama sa tatay mong mangmang at walang kinabukasan. Magugutom ka at magiging kagaya niya. Yan ba ang gusto mo? Wika ni lolo. Di bali na po. Basta magsisipag po kami ni tatay. Basta ayoko po dito sa inyo. Kahit si nanay hindi naging masaya sa piling niyo, lolo. Tugon ko dito. Dahil na po sa inosente pa ang isipan ko noon, lumalabas lamang sa bibig ko ang lahat ng bagay na tumatakbo sa isipan ko. Gabi noon at bahagyang malamig ang panahon nang palayasin kami sa bahay namin na pag-aari nila lolo. Tahimik po ang tatay kahit ilang ulit niyang sinabi na maiwan ako sa lolo ko. Pero hindi talaga akong pumayag. Hindi ako humiwalay sa kanya kahit sinusubukan nilang linlangin ako para mapaalis si tatay nang hindi ko alam. Ako po ang panganay na lalaking apo ng lolo ko. Kaya naman po siguro 1 taon o 2 taong nakalipas kung kailan tahimik na kaming nakikitira sa isang lupain kung saan si tatay ang tagapag-alaga ng nyugan. Nalaman namin pinaghahanap kami ng pamilya ni nanay. Ibig daw po kong ipakuha at ipinapahanap ako ng lolo ko. Kaya naman sa takot ko po, nakiusap ako sa tatay ko na magpakalayo-layo kami sa bayang iyon. At humanap po kami ng ibang lugar na matitiran para lang po matahimik kami. Ino anak, ayaw mo ba nun? Kapag kinuha ka na nila, matatamasa mo yung buhay na wala tayo ngayon. Makakakain ka ng mga pagkain gusto mo at saka makakapag-aral ka ng hindi patigil-tigil. May bahay kang masisilungan na komportable ang kwarto. Hindi kagaya nito na kapag bumabagyo, pati sa loob ramdam mo ang hangin at tubig. Mahinahong wika sa akin ng aking ama. Aanin ko naman po iyon, itay, kung hindi naman kita kasama. Di ba nga po sabi mo sanggang dikit tayo sa hirap at ginhawa. Aasenso din po tayo, itay. Saka hindi ko naman po makakasundo ang mga tiyo at tiya ko. Halatang ayaw nila ako doon sa malaking bahay. Tugon ko sa aking ama. Sa totoo po niyan, galit ang mga tiyo at tiya ko na naunahan silang magkaroon ng anak ni nanay.
Gawa ng bunso si nanay sa kanila. Kaya nga po kung iisipin, ako ang panganay na apo at may karapatan sa mana. Pero hindi yun mahalaga sa akin kung hindi naman mga tao ang kasama mo sa loob ng bahay. Kaya ang nangyari ay nagpaalam ang tatay sa kaibigan niyang may-ari ng lupa. Pinaliwanag niya ang sitwasyon namin at nahabag naman ito. Alam mong masaya kami dito na naririto kayo. Magaling kang katiwala sa lupang ito at nakikita ko ang sipag mo. Pero ayokong makialam sa problemang pamilya. Yaman din lamang na hindi na kitang mapipigilan. Eto para may magamit kayong pera sa pag-alis nyo. At kung gusto nyo, puntahan nyo itong pinsan ko. May bakansya at baka matulungan ka niya. Ipakita mo itong sulat ko sa kanya. 5 oras na biyayan mula dito. Pero siguro naman doon, hindi na kayo matutunton ng mga partido ng asawa mo. Wika ni Mang Tonyo sa aking ama. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tonyo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero Diyos na po ang bahalang magsukli sa kabutihan niyo sa amin. Tugon naman ni tatay. Umalis po kami ng madaling araw para kaunti lang ang tao. Unang biyahe sa umaga ang sinakyan namin at napunta nga po kami doon sa bayang itinuro sa amin ni Mang Tonyo. Malaki ang pag-asa naming makapag-umpisa ng panibagong buhay sa bagong bayan na malayo sa mga tiyo at lolo ko. Itay, ang ganda po pala dito. Parang kagaya lang sa atin, pero mas makakapal lang ang kakahuyan nila at saka ang tahimik po ng paligid. Malayo pa ba dito yung sinasabi ni Mang Tonyo na lupa ng pinsan niya? Wika ko kay tatay. Tama ka anak, napakapayapa dito. Parang pakiramdam ko natutuwa ang kalikasan na narito tayo. Ay, naalala ko tuloy ang lugar ng kabataan ko. Ganito ang pakiramdam ko. Alam mo ba anak, noong araw, magpunta ka lang sa Batis. Pag uwi mo may pang-iho ka ng isda. Ganong kayaman yung lugar namin noong bata ako. Tugon naman ni tatay. Sa pagkakaalam ko po at base sa kwento ni tatay, naging palaboy siya dahil sa ipinagbili siya ng kanyang mga magulang. Iyon po yata yung tamang katawagan doon. Basta isinama lang siya ng tatay niya sa isang kaibigan. Tapos iniwan siya doon at hindi na siyang muli pang binalikan. Bunso po si tatay sa 13 magkakapatid. At siguro dahil sa dami nila, kaya nagawang ibenta o ipamigay siya. Kaya nga lang po ay naglayas si tatay sa edad na 15 at nagbanat na siya ng buto para buhayin ang sarili niya. Kumain po muna kami nito sa terminal na binabaan namin. Nakaramdam na kasi ako ng gutom at napansin iyon ni tatay. Pinag-usapan din namin ang mga plano namin. Oras na makarating kami sa bahay ng pinsan ni Mang Tonyo. Kaya nga lang, nang makababa kami sa isa pang sasakyan na itinuro sa amin ng kausap ni tatay sa terminal, doon na kaming nagkaproblema. Anak, tignan mo nga dyan sa lalagyan mo kung nailagay ko dyan yung papel ng address at yung sulat ni Mang Tonyo. Nawawala kasi sa bulsa ko. Pakitignan nga muna anak. Pareho kaming nagalungkat ni tatay sa mga dala naming gamit. Hindi ko na po naisip na tignan yung papel at address. Kasi tiwala naman ako at hawak ito ni tatay. Pero hindi po kasi marunong magbasa si tatay. At umaasa lang siya sa pagpapakita ng papel sa mga napagtatanungan namin. Kung sana sinilip ko ito at nabasa, hindi po sana kami magkakaproblema. Itay, wala po dito sa mga gamit ko. Wala din po sa bulsa ko. Mukha pong nawawala yung papel at sulat. Ano na pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala anak. Gagawan ko ito ng paraan at ipagtatanong natin. Total natatandaan ko naman yung pangalan ng pinsan ni Mang Tonyo, si Mang Ben. Baka kilala na siya dito sa lugar na ito. Wika ng aking ama. Pero kung akala ko po na malas na kami sa pagkakawala ng papel, kalaunan po ay napagtanto ni tatay na wala yung pitaka niya. Wala yung perang binigay sa amin ni Mang Tonyo. Isa lang po ang nasa isip namin ni tatay. Nadukutan siya sa may terminal
Maaring ganon o baka nalaglag niya yung pitaka na kung saan nakaipit yung papel nung nandun pa lang kami sa terminal. Pero mabuti na lang talaga at may ilang natirang barya sa bulsa niya. Ang problema lamang po ay wala na kaming pangkain o pamasahe man lang kung gusto naming umalis doon. Kaya wala kaming nagawa kundi ang magpalaboy-laboy sa daan. Magtanong sa mga makakasalubong namin kung saan bang merong bakan na Mang Ben ang nagmamay-ari. Pasensya na iyo. Wala akong nakikilalang Ben dito sa aming baryo. Pero kung baka nang hinahanap nyo, nakikita nyo ba yung bundok sa unahan? Sa paglagpas nyo dyan sa pagkakaalam ko, ay may malawak na bakahan. Baka doon ay pwede kayong magtanong at bakang nakikilala nila yung hinahanap nyo. Pero malapit ng maggabi. Kung ako sa inyo ay ipagpabukas nyo na lamang, meron ba kayong matutuluyan? Wika ng isang matandang lalaki na napagtanungan ni tatay. Maraming salamat po sa impormasyon. Sa totoo po niyan wala ho kaming kakilala dito. Dayo lang po kami at ang tanging si Mang Ben po ang pag-asa namin. Tsaka may nakita naman po akong kapilya sa nadaanan namin. Siguro po doon na lamang kami magpapalipas ng gabi. Maraming salamat po ulit, Manong. Wika ni tatay sa matanda. Hindi ko masasabing maganda ang ideyang naisip mo, Ginoo. Pero bueno, sakaling kailangan nyo ng tulong, baybayin nyo lamang ang daang ito. Sa dulo sa may malaking puno ng santol may kubo. Yun ang bahay ko. Maaari kayong tumuloy doon kung hindi kayo komportable sa kapilya. Muling wika ng matanda. Ito naman pong kapilya na tinutukoy ni tatay ay parang ordinaryo na maliit na kapilya lamang po na parang lumang-luma na nga. Nakita po kasi namin na bukas lamang ito at parang walang harang. Kaya naman komo kapilya nga po nagbabaka sakali kami na hindi naman kami sisitahin sakaling doon kami magpapalipas po ng gabi. Salamat pong muli, Manong. Makakaasa po kayo at pupunta kami sa bahay niyo kapag nagkaaberya. Sige po at tutuloy na kami. Sana lang maayos kaming tanggapin sa kapilya. Tugon ni tatay. Ganon po talaga sa mga probinsyang liblib. Kakaunti lamang ang mga tao kapag magdadapit hapon na. Kadalasan mga magsasakang pauwi na sa bahay nila. Sariwa pa sa alaala ko yung mga pag-iingay ng mga kalabaw at baka sa hapon. Pati mga ibong papauwi sa pugad nila at mga kuliglig na nag-aawitan. Naglakad na nga po kami papunta sa kapilya. May ilang kababaihan ang nandon. Mga nagnunubi na po yata o kung anong tawag. Pasensya na po at bagamat Katoliko naman po ako, pero hindi po talaga akong palasimba. Hindi ko din po alam kung anong meron noon, pero may mga pagkain silang niluto at binibigyan nga po kami nito. Maraming salamat po, Manang Lupe. Hindi po namin alam ng anak ko kung saan kaming matutulog ngayong gabi kung hindi niyo po kami pinayagan dito. At saka nag-abala pa po kayo sa pagkain. Wika ni tatay sa isang matandang babae. Bukas ang kapilyang ito para sa mga kaluluwang naliligaw. Ibig kong sabihin para sa mga nangangailangan ng tulong. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo dito. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan nyo. Bukas kung may oras kayo, antayin nyo ako dito at dadalan ko kayo ng almusal bago kayong tumulak papunta sa sinasabi nyong bakahan. Natitiyak nyo bang tamang lugar ang pupuntahan nyo? Bihira kasi ang magtungo sa kabilang bundok. Kung liblib ang tingin nyo dito, mas liblib pa doon. Wika ng matanda na nagpakilalang si Lupe. Manang Lupe, kailangan po naming magbaka sakali at naiwala ko po kasi yung papel na sulat ng kaibigan ko at yung address. Natatandaan ko lang talaga ay Mang Ben ang pangalan ng pinsan niya. Tugon ni tatay. Bueno, ako'y aalis na. Huwag na kayong magpapagala-gala pa dito at huwag na kayong lalabas pa sa kapilya, malinaw ba? Mahirap na at mga dayo pa naman kayo. Sige na, bukas na lamang ulit. Pagpapaalam ni Manang Lupe.
At dito nga po naiwang kami ni tatay sa kapilyang iyon. Madilim, malamok pero ayos lang. Importante may bubong at may mahihigaan po. Itay, bakit kaya nagbilin si Manang Lupe na huwag na tayo magpagala-gala pa sa gabi? Bawal po ba yun dito sa baryo nila? Anak, sundin na lang natin si Manang Lupe. Isa pa, hindi natin kabisado ang mga tao dito at hindi nila tayo kakilala. Baka mapagkamalan pa tayong mga magnanakaw. Para din naman sa ikakabuti natin yon. Kaya sige na, matulog ka na. At bukas pagkatapos nating mag-almusal, aalis na tayo papunta sa may bakahan. Sana lang kilala si Mang Ben doon. Kasi hindi ko na alam ang gagawin, anak, kapag hindi pa natin siya nahanap. Tugon naman ni tatay. Nang gabing iyon, bagamat labis ang kati, dahil sa mga lamok na sumasalpok pa sa mga mukha ko, sa pagod ay nakatulog din po ako. Hanggang sa maalimpungatan po ako dahil sa niyuyugyug ako sa higaan. Buong pag-akala ko po ay si tatay ang gumigising sa akin, kaya naman hindi ko agad pinansin. Pero nang parang nararamdaman ko na nagagalaw na yung upuan kung saan ako nakahiga, ay napabangon na ako. At nakita ko si tatay sa kabilang upuan. Kaya naman otomatikong napalingon ako sa likod ko. Nagulat na lamang po ako kasi may nakakatakot na nilalang ang naroon. Hinihila po yung upuan papalabas ng kapilya. Kaya napabalikwas po ako at napakapit kay tatay. Itay, may multo sa labas. Hinihila niya po yung higaan ko, ayun po. Sa takot ko po noon, halos mapaihina ako sa salawal ko. Ang alam ko lang po noon dati, kapag nakakatakot multo, hindi pa ako pamilyar sa aswang. Aswang yan, anak. Hindi multo yan. Isang aswang yang nasa labas. Madali ka, lumapit ka dito sa may altar. Mukhang hindi niya kayang pumasok. Tugon ng aking ama. Sa maniwala man po kayo at sa hindi, may gamit na parang tali itong tinatawag ni tatay na aswang. At hinihila nga po yung upuan. Hindi namin malaman kung sisigaw kami para humingi ng tulong. Nakaamba lamang yung aswang sa amin at nag-aangil sa may labas. Napansin ko naman po habang nakasiksik ako sa may altar, ang isang tila hugis cross na bato na kulay itim. Medyo kakaiba ang itsura niya at sa isip ko pa nga nun, takot sa mga krus sa mga kagaya nitong nilalang. Kaya dinampot ko po yun at hinawakan ng maigi. Nagdasal ako na sana huwag kaming pasukin itong aswang sa loob ng kapilya. Ayun, nandito yung aswang. Bilisan nyo, huwag nyong hayaang makatakas pa, dali. Wika ng isa sa mga tanod. Sino itong mga taong nasa kapilya, Abner? Nakikilala mo ba sila? Wika ng nagpakilalang kapitan. Kapitan, mga kausap po ni Manang Lupe kanina. Mukhang nawawala sila at may hinahanap na lugar. Nakiusap po kay Manang Lupe na makituloy sa kapilya sa gabing ito. Wika ng isang tanod na nagngangalang Abner. Nagtanong ang kapitan tungkol sa amin. At mabuti na lang itong tinatawag niyang Abner ay nakita kaming kausap si Manang Lupe. Tunay nga po na isang malit na baryo ay wala kang maitatagong sekreto. Abay, delikado kayo dyan. Mabuti at hindi kayong dinumog ng aswang. Sige na, Abner, sundan niyo yung aswang at tiyakin yung maitataboy niyo. Kayo naman, mabuti pa siguro doon na kayo sa bahay magpaumaga at baka balikan pa kayo ng aswang dito sa kapilya. Wika ng kapitan. Maraming salamat po sa inyo, kapitan. Ako nga po pala si Julian at ito ang anak kong si Ino. Pasensya na po at nakaabala kami sa baryo nyo. Kung hindi po kalabisan, gusto ko sanang maitanong kung madalas po ba ang ganitong nilalang dito sa lugar nyo? Tanong ni tatay sa kapitan. Ang totoo niyan, nagumpisa lang kaming gambalain ng aswang dito sa baryo noong nakaraang 2 buwan. Matapos mamatay yung bantog na mangkukulam sa kabilang baryo. Hindi lang dito nanggugulo yung mga aswang, pati sa mga karatig naming lugar. Hinala ng matatanda na isang amaranhig yung aswang na nagpapagala-gala.
Kaya nga may ordinansa ako dito sa mga tao namin sa pagsapit ng gabi. Eto talagang si Lupe. Siguro iniisip niya mga aswang kayo, kaya diyan kayo pinatulog sa kapilya. Teka, pinakain niya ba kayo ng sopas na pagkarami-raming bawang? Tanong ni Kapitan. Ay opo, Kapitan. Akala ko nga po bawang yung sahog ng sopas, pero masarap naman po. At saka mabait naman po si Aling Lupe. Wika ko dito. Tama po ang anak ko, Kapitan. Mabait naman po si Manang Lupe at marami nga po ang pinakain niya sa amin. Sa katunayan nga po niyan, dadalhan pa nga daw kami ng almusal bukas. Tugon naman ni Tatay. Nako pagpasensyahan niyo na ang ate ko. Ganyan talaga yan simula nang maaswang ang asawa niya. Lahat ng mga dayo at bagong mukha dito, pinag-iisipan niyang aswang. Kaya nga kung napansin niyo, panay bawang ang kinain niyo. Kasi para malaman niya kung aswang ba kayo o hindi. Bueno, halina kayo sa bahay at papakainin ko kayo ng totoong pagkain. Muling wika ni Kapitan. Napaisip naman po ako. Kasi masarap talaga yung sopas at saka may mga karne din. Pero sabi ni Kapitan, napatibong lang yun ni Manang Lupe para mahuli ang aswang. At hindi daw talaga yun isinisilbi sa mga taga roon sa kanila. Nabanggit pa ni Kapitan na namatay nga po sa engkwentro sa aswang ang asawa nitong si Manang Lupe. Dahil sa pagtatanggol sa mag-asawang kabaryo nila na sinalakay nitong aswang, 2 buwan na ang nakakaraan. Kaya nga simula noon, naging bukang bibig na lamang ni Manang Lupe ang tungkol sa aswang. Oh, yan ang bahay ni ate. Pagpasensya nyo na at medyo praning sa aswang. Kaya kung ano-ano na lamang ang mga pangontra niyang inilalagay sa bahay. Naniniwala kasi si ate na siya na raw ang isusunod ng aswang kaya yan. Wika ni Kapitan. Nang sapitin naman po namin ang bahay ni Kapitan, ay simple lamang po ito. Mas maganda pa nga yung bahay na binawi sa amin ni Lolo. Pero ang kagandahan lamang po, malaki ito at masaya po ang mga tao sa loob. May 5 anak si Kapitan na puro po kababaihan. Mabait ang asawa niya at kahit madaling araw na ay gising pa sila at nagluluto ng mga pagkain para sa mga taong bayan na rumoronda para sa baryo nila. Maupo muna kayo dyan nang maipaganda kayo ng pagkain. Maria, mga bisita natin sila. Nakita kong natutulog sa kapilya at kamuntikan ng makuha ng aswang itong bata. Ito naman si Ate Lupe. Pinagbintang ang mga aswang itong 2 at pinakain ng sopas na bawang niya. Asikasuhin muna natin at titignan ko lang sila Ben kung pabalik na. Wika ni Kapitan kay Aling Maria. O iho, Ino baka mo ang pangalan mo? Abay ang bata mo pa. Eto magpalit ka muna ng damit. Kasya na siguro yan sa'yo. Damit yan na ipapamigay ko sana sa mga taga rito. Sige na, sa'yo na lang. Eto magpalit ka na. Maligo ka dyan sa banyo para naman mapreskuhan ka. Hulyan, itong damit para sa'yo. Alam nyo maswerte kayo at hindi kayong nahulog sa biktima ng amaranhig. Abay pabalik-balik na yan dito pero hindi mahuli-huli nila mister. Madaming residente na ang umaalma at nauubos na nga daw ang mga alaga nilang baboy at manok. Sana naman magawa na nilang mahuli yan para naman mapanatag na ang kalooban ko. Gabi-gabi na lang kaming nagigising sa tuwing may mga kaluskos sa labas ng bahay at kumakahol itong aso. Mahabang litanya ni Aling Maria. Maraming salamat po Aling Maria. Mabuti na nga lang po at nagising itong si Ino bago pa siyang natangay nung aswang. Matalino po yung aswang at sa tingin ko po hindi amaranhig ang isang yon. Kasi kung amaranhig yon, ay hindi magagawang mag-isip nun na gumamit ng tali para mahilang papalabas ng kapilya ang anak ko. Sa palagay ko, buhay na aswang ang namemeste dito sa lugar nyo at mukhang kabisado niya ang baryo nyo. Nakakita na po ako ng ganong klase ng aswang. Sila yung mga awok, mga nagpapalitan nyo sa malalaking baboy. Ang pinagkaiba po nila sa ibang aswang, may mga tenga sila ng baboy at katawan ng tao kapag kabilugan ng buwan, kagaya ngayon.
Wika ni tatay. Abay, may kaalaman ka ba tungkol sa pagsupil sa mga aswang, Julian? Baka naman matulungan mo kami dito sa baryo namin. Matagal na kaming takot at napiperwisyo. Hamo at kapag nagawa mo kaming tulungan, kakausapin ko ang mayayamang residente dito upang mabigyan kayo ng kabuhayan. Nang sa gayon hindi nyo na kailangan panghanapin yung bakan na sinasabi nyo, tugon ni Aling Maria. Tawagin nyo na pong sinungaling at mapanlinlang si tatay. Pero nauunawaan ko yung mga sunod na ginawa niya. Alam kong alang-alang yung sa akin at kapakanan ko. Hindi ko po sasabihin na magaling po, pero may alam po ako sa pagsupil sa mga ganyang nilalang at nagawa ko na din pong makapatay ng isang uri nila noong binata pa ako. Nakakahiyaman po, pero hindi ko po tatanggihan yung alok nyo. Susubukan ko po na matulungan kayo sa problema nyo sa aswang. Kung may gagarantiya nyo po na matutulungan nyo po kami mag-umpisa dito sa baryo nyo. Muling tugon ni tatay kay Aling Maria. Naku, at maraming salamat sa iyo, Julian. Hulog yata kayo ng langit sa amin dito. Bueno, doon na muna kayo magpahinga sa kubo dito sa gilid ng bahay. Maaari niyong gamitin yon at ako na magpapaliwanag sa asawa ko. Muling wika ni Aling Maria. Labis po ang pagkatuwa ni Aling Maria sa mga sinabi ni tatay. Habang ako naman po noon ay puno ng katanungan sa isipan. Kasi po alam kong wala namang kakayan si tatay sa paglaban sa mga aswang. Marunong po siya magkatay ng manok at baboy. Pero ni minsan po, wala naman siyang naikwento tungkol sa mga aswang. Nang makapag-ayos na kami ng higaan sa may kubo, mga 20 metro lang po ang layo mula sa bahay nila Kapitan at Aling Maria. Alam ko ang iniisip mo, anak, pero para sa kinabukasan natin ito, isang oportunidad ang lumapit sa atin. Huwag kang mag-alala at hindi ko naman planong lokohin sila. Tutulong talaga ako sa paghuli ng aswang. May mga naikwento sa akin ng lolo ko noong araw tungkol sa mga aswang at kung paano itong nilalabanan ng mga katutubo. Kaya yun ang plano kong gawin, wika ni tatay. May tiwala naman po ako sa iyo, itay. Pero ang inaalala ko lamang po, baka po mapahama kayo. Paano na lang po ako? Itay, sa iyo na po itong kwintas. Nakuha ko po yung batong krus na palawit doon sa kapilya kanina. Baka po pampaswerte yan, gamitin niyo po. Wika ako sa aking ama. Dahil nga sa bata at malawak ang imahinasyon ko, inisip ko na lamang na pampaswerte nga po itong nakuha kong malit na bato na hugis krus na ginawa kong palawit sa kwintas ko. Maayos kaming nakatulog kahit ilang oras lang po. Kinaumagahan ay naroroon na si Kapitan at tinatawag si tatay. Magandang araw sa inyong dalawa, Julianino. Kamusta naman ang tulog nyo dito sa may kubo? Tanong ni Kapitan. Magandang umaga din po sa iyo, Kapitan. Maayos naman po at walang lamok. Nakatulog po ng maayos itong si Ino. Maraming salamat po ulit sa inyo. Tugon naman ni tatay. O siya, Julian, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naikwento sa akin ng misis ko na may kaalaman kang araw sa pakikipaglaban sa mga aswang. At sinabi mo pang hindi amaranhig ang gumagala dito. Sumangguni ako sa albularyo kanina sa kabilang baryo at kinumpirma nga niya na hindi raw amaranhig ang aswang na naririto. Mukhang tama ka nga. Bueno, mag-almusal muna tayo at doon na natin pag-usapan ang plano mo para sa paghuli ng aswang na ito. Pagyayaya sa amin ni Kapitan. Grabe po ang tuwa ko noon. Paano kasi napakaraming kanin, daing at tuyo ang naroroon, pati mga itlog at kamatis. Sa mahabang panahon, noon lang ako nakakita ng ganong kasayang salo-salo kasama ang mga kabaryo nila Kapitan. Magandang umaga sa inyo, mga mahal kong kabaryo. Marahil nag-iisip kayo kung para saan ang kainang ito at bakit umagang-umaga ay pinatawag kayo ng kapitan nyo. Oo nga, Kapitan. Wala nang mumug-mumug ay nagtungo na kami dito. Ano po bang meron at mukhang masaya po kayo? Wika ng isa sa mga residente.
Gusto ko lang naman ibalita sa inyo na malapit nang matapos ang problema natin tungkol sa aswang dito sa baryo natin. Nandito ngayon at kasalo natin ang taong susupil sa aswang. Mga kabaryo, ipinapakilala ko sa inyo si Julian, birador ng aswang at eksperto sa pagtugis sa mga ganitong nilalang. Dumating sila sa baryo natin kahapon. Mapalad tayo na napadpad dito ang isang kagaya niyang magiting at matapang. Tila dininig na ang mga dasal natin. Mahabang litanya ni Kapitan. Labis po ang katuwaan ng mga residente noon. Samantalang ako naman ay nahihiya at tila nakukonsensya pa. Kasi sobrang tiwala ni Kapitan sa tatay ko. Tinawag pa siyang birador ng mga aswang. Gayong manok at baboy lang ang binibira ni tatay. Pero pinangatawanan na ito ni tatay at buong tiwala niyang inako ang responsibilidad. Makakaasa ho kayo na gagawin ko ang lahat upang masupil itong aswang na matagal nang namiminsala sa baryo nyo at nagdudulot ng kabagabagan sa puso nyo. Sa tulong nyo po ay magagawa natin itong masugpo. Wika ni tatay. Naghiyawan ang mga residenteng naroon. Bilib na bilib sila sa tatay ko. Ang ilan pa ay nagbubulungan na makisig nga daw si tatay. Sa kinahapunan, naglatag ng plano si tatay. Wala po itong pinagkaiba sa pangangaso niya sa aming baryo noon. Ginawa niya lamang pong mas malaki at matitibay ang mga panghuli at patibong. Mukhang mahihirapan tayo sa plano mo, Julian. Walang matinong tao ang papayag na maging pain para sa aswang na ito. Para ka nagpatiwakal sa ganyan. Paumanin pero wala ba tayong ibang planong pwedeng gawin? Tanong ni Kapitan kay tatay. Naroon lamang akong nakikinig sa kanila. Tahimik ang lahat at nagtitinginan. Walang gustong maging pain. Huwag ho kayong mag-alala, Kapitan. Walang kailangan magsakripisyo sa inyo. Ako po ang magiging pain sa aswang. Masyadong delikado po ang misyong ito at hindi ko maatim na sino man sa inyo ang mapahamak. Kapitan, may hiling lamang po ako sa inyo. Wika ni tatay. Sige, magsalita ka, Julian. Ano bang kailangan mo? Tanong naman ni Kapitan. Hindi ko na po narinig dito yung mga pinag-usapan nila dahil sa bahagyang lumayo sila tatay at mukhang seryoso po yung mga sinabi nito sa Kapitan. Matapos ay isinagawa na nga po nila yung plano. Ang suwestyon ni tatay ay gagamitin nga itong isang kubo na nasa may dulo ng baryo. Malayo sa mga kabahayan at nasa isang palaisdaan. Doon siyang mananatili at magpapanggap na lasing at hahayaang bukas ang kabahayan. Susugatan niya ang sarili niya upang maamoy ng aswang. Talagang ginawang pain ni tatay ang kanyang sarili para mahuli ang aswang. Habang sila Kapitan naman ay maghihintay ng hudyat ni tatay. Kapag sinigaan na ni tatay, yung mga itinambak nilang mga kahoy sa labas ng kubo, nalilikha ng malaking apoy. Dito pa lamang silang lalabas mula sa mga putikan at palaisdaan upang itaas ang lambat na nakapalibot sa kubo. Ibig sabihin po kasama si tatay na makukulong sa loob ng maliit na kubo kasama ang aswang. Anong ginagawa mo rito, Ino? Di ba ipinagbili ng tatay mo ang manatili ka sa bahay? Delikado dito. Mabuti pa, Ben, ibalik mo na tong si Ino sa bahay. Utos ni Kapitan. Ayoko po, Kapitan. Payagan niyo na po akong manatili dito. Gusto ko pong malaman kung ligtas lang po si tatay. Siya na lang po ang meron ako. Hindi po siyang dapat na naririyan sa kubo. Hindi po siya dapat na sumusugal para lang sa akin. Wika ko kay Kapitan. Matapang ang tatay mo at mabait na tao, Ino. Bibihira ang kagaya niyang handang isakripisyo ang lahat para sa anak. Inamin sa akin ng tatay mo na hindi siya totoong mamamatay aswang at hindi pa niyang nakaharap ang ganitong uri ng nilalang, pero gusto niya pa ding ituloy. Alam mo, nakiusap lang ang tatay mo na anuman ang mangyari sa kanya, wag na wag ka naming pababayaan, na wag kang hayaang magpalaboy-laboy at palakahin ka ng maayos. Bala kong to pa rin yun, pero sana kasama siya. Kaya gagawin natin ang lahat
para masiguradong buhay ang tatay mo at mapapatay natin ang aswang. Wika ni Kapitan. Para po akong nakaramdam nito ng bara sa lalamunan ko. Pilit kong pinipigil yung luha sa pagpatak sa mata ko. Ayokong makita ako ng ibang tao na umiiyak at nahihiya ako. Pero mahirap po pala talaga kapag yung damdamin mo ang tinamaan ng lungkot. Para akong may bola sa lalamunan ko na gustong kumawala. Maya-maya lang po ay nakarinig kami ng mga paghuni. Una, napakalakas at unti-unting lumalayo. Nandyan na ang tiktik. Maganda kayo. Anumang oras siguradong sasalakay na ang aswang. Wika ni Kapitan. Balot po ng putik ang aming katawan. Ito kasi ang mungkahi ni tatay. Para daw hindi kami maamoy ng aswang at siya lamang ang punteryahin. Kahit medyo makatipo at mabaho ay tinitiis namin. Alang-alang sa pagtatagumpay ng plano. At sa ilang sandali nga po, bigla na lamang nakarinig kami ng mga nabaling sanga sa may kubo. Ito yung mga inilagay nila tatay nang sa gayon ay malaman namin kung may papalapit na sa kubo at hindi nga siya nagkamali. Paikot-ikot po ang mahinang tinig ng tiktik. Parang tumatawa pa nga ito. Hanggang sa nagulat po kami dahil sa dalawang nilalang po ang nakita naming naroroong papalapit sa kubo. Isang nasa bubong at isa pong nasa may pintuang nakatayo at nakatitig kay tatay. Delikado ito. Dalawang aswang ang nasa kubo. Ben, sabihan mo ang lahat. Sobrang delikado ito para kay Julian. Ipagpaliban ng paghuli at itaboy niyo ang mga aswang na yan. Sige na, bilisan niyo. Utos ni Kapitan. Pero Kapitan, huli na po ang lahat. Itinaas na ni Julian yung patibong, tignan niyo po. Gon ni Mang Ben. Nang tignan nga po namin, ay balot na po sa lambat yung kubo at naroroong hindi na makalipad yung aswang sa bubong. Sumasabit sa mga lambat yung pakpak nito tapos ay nagkandabuhol-buhol na habang yung aswang na nasa pinto naman ay sumisigaw na at kalaban na nga si tatay. Kapitan, si tatay ho. Tulungan niyo, parang awa niyo na po. Naiiyak na wika ko kay Kapitan. Nagsitakbuhan po itong sila Kapitan papasugod sa kubo. Pero hindi po silang makalapit dahil sa lambat at kita po namin na dinudumog na si tatay pero pilit po itong lumalaban. Kapitan, ihanda niyo ang mga sibat. Yung aswang sa may itaas huwag niyong hayaang makatakas. Sibatin niyo na. Sigaw ni tatay. Siya lamang po ang kalmadong nakakapag-isip noon habang sila Kapitan ay tarantang sumunod sa utos niya. Pati po ako humawak na noon ng sibat kahit pa wala namang puwersa ang mga braso ko. Basta gusto kong humawak at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay itutusok ko talaga yun sa aswang. Bilisan nyo, harangan nyo na. Hindi na yan makakalipad pa. Huwag nyong hayaang makatakas pa. Utos ni Kapitan. Tusok dito, sibat doon. Sigawan at ang daming naroroon. Kahit yung ibang residente napasugod na dahil sa mga sigawan namin. May mga dalang sulo at ibig na tumulong. Sa halos 30 minuto po siguro ay napagod na itong aswang na may pakpak at tuluyang napatay nila Kapitan. Pero patuloy sa pagtatagisan ng lakas itong aswang na kalaban ni tatay at ang tatay ko. Kita kong duguan na si tatay at napakarami ng sugat. Pero hindi siya nagpapatalo sa halimaw. Hanggang sa napasigaw na lamang ako nang makita kong nakagat sa leeg si tatay. Kita ko ang pagbaon ng ngipin ng aswang at gigil na gigil ito. Pero ito ang ginawang pagkakataon ng tatay ko para masaksak sa sentido yung aswang. Nangisay na lamang po itong aswang at naitulak ni tatay. Saka sinira nila Kapitan yung lambat. Yun po kasi ang bili ni tatay na huwag sisirain yung lambat hanggat hindi na mamatay ang aswang. Bilisan nyo, dalhin nyo agad sa bahay si Julian. Ben, ipatawag mo ang manggagamot sa kabilang baryo. Bilisan nyo at kailangan malapatan kaagad ng lunas itong si Julian. Maluba ang mga sugat niya. Pasigaw na utos ni Kapitan. Mabilis ang mga pagkilos nila. Ako naman po ay nakasunod sa tatay ko. Nabuhat-buhat nila Kapitan.
Halo-halong emosyon at parang lutang po ako noon. Hindi ko alam ang gagawin at ang nasa isipan ko po ay paano kapag namatay na si tatay. Paano ako at ano ang gagawin ko? Maaari nating sabihin na hindi po ako nag-aalala na mamamatay na si tatay kasi makakasama na niya ang nanay ko. Pero ang inaalala ko, sobrang lungkot po ng buhay na ako lamang mag-isa. Aminin man po natin o hindi, ganito po siguro ang karamihan. Ang eksplanasyon sa labis nilang kalungkutan sa tuwing may mawawala sa mga mahal natin sa buhay. Malungkot tayo hindi dahil sa namatay sila, kundi malungkot tayo dahil sa maiiwan tayo. Nang marating namin ang bahay nila Kapitan, nakatingin lang ako nun sa tatay na nanginginig na po habang nakahiga sa papag kung saan inilagay at hinihintay nga po namin ang manggagamot. Maswerte pa ang isang ito. Sa dami ng sugat niya mula sa aswang, buhay pa din siya tumihinga. Mukha yatang pinaboran siya ng pagkakataon. Alam niyo sa ganitong sugat, dapat na malamig na bangkay na siya o kaya naman isa ng aswang. Pero mapalad siya dahil lagnat lamang at kakulangan sa dugo ang sinapit niya. Wika ng manggagamot na nagngangalang Tata Ambo. May mga ginawa si Tata Ambo sa tatay. Mga pausok, mga pinainom na gamot, at mga dinurog na pulbos na inilagay sa mga sugat ng tatay ko. Kita ko nga po na sinisindihan niya ito at parang pulborang umapoy. Ayon sa matanda ay para daw matigil ang pagdurugo at kumipot ang mga sugat. Saka pa lamang niyang tinahi ang malalaking hiwa sa leeg at sa tagiliran ni tatay. Hanga ako sa katatagan at tapang ng tatay mo, Ino. Kaya huwag ka na mag-alala pa. Ligtas na siya, sabi ni Tata Ambo. Kailangan na lang niya magpagaling at maraming dugo kasi ang nawala sa kanya. Pero kapag nagkamalay ang tatay mo, dadalhin natin siya sa pagamutan. Kaya sige na, magpahinga ka na muna, Ino. Wika ni Kapitan. Halika na dito, Ino, magpahinga ka muna. Etong gatas, suminom ka na. Huwag ka nang mag-alala sa tatay mo at nasa maayos na siyang kalagayan. Sige na, inumin mo na yung gatas. Wika ni Aling Maria. Ako naman po dahil nga sinabi nilang maayos ng tatay, ginawa ko na lamang po ang pinapagawa nila Aling Maria. Pagkainom ko nga ng gatas ay natulog na din ako. Kinabukasan po nang magising ako, nakita kong naroroon na si tatay at nakaupo sa labas na nagkakape. May mga sugat pa at totoong nakagat nga po siya ng aswang. Pero alam niyo po yung malakas na siya. Itay, mabuti naman po at nagkamalay na po kayo. Akala ko po talaga iiwan niyo na ako. Nanginginig na po kasi kayo at tumirik na yung mga mata niyo. Wika ako sa aking ama. Huwag kang mag-alala, Ino, anak. Ayos na ang tatay. Salamat sa binigay mong kwintas at mukhang nalabanan ko ang kamandag ng aswang. Akala ko din kagabi mamamatay na talaga ako. Pero maayos na ako. Sige na, mag-almusal ka na, anak. Tugon naman ni tatay. Siya nga pala, Julian. Nakausap ko na ang mga kabaryo at lahat sila sang-ayon sa pagtira nyo dito. Nakita nila ang kagitingan mo. Napagkasunduan namin na tulungan kayong makapag-umpisa ng buhay dito. Tutal wala ng aswang at salamat sa'yo. Balik na sa dati ang lahat. Yung bahay sa dulo, yung kubo, kung saan natin napatay yung aswang. Gusto naming ibigay sa iyo yon at tutulungan ka naming makapag-aral si Ino sa eskwelahan na malapit dito. Yun ay kung ayos lamang sa iyo. Maraming salamat po sa inyo, Kapitan. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa kabutihan nyo. Tugon ni tatay. Sa madaling sabi po, naging parte kami ng baryo. Nagkaroon ng trabaho si tatay sa isang sakahan doon mismo at ako naman nakapag-aral. Kilala si tatay bilang bayani ng baryong iyon, pero mabilis lang din po yung lumipas. Noong mga unang linggo, siya ang naging laman ng mga kwentuhan. Pero buwan at taon nang lumipas, ay nakalimutan na din ito at isang ordinaryong tao na lamang ang tingin sa tatay ko. Itay, hindi po ba kayo nalulungkot na parang limot na nila yung ginawa niyong pagtulong sa kanila? Tanong ko sa aking ama. Anak, tumulong lang tayo para magkaroon tayo ng bahay na masisilungan at trabaho mapapasukan
para makapag-aral ka at makapagtapos. Hindi mahalaga sa akin ang kasikatan o magpahanga ng ibang tao. Mas maigi yung ganito, tahimik. Walang nakikialam sa atin at higit sa lahat nakakakain tayo ng maayos. Isa pa, hindi ka bang masaya na normal ang tingin sa atin ng mga tao dito? Tugon naman ni tatay. Simula po nang mamatay si Kapitan yung tumulong sa amin. Umalis na din po doon sila Aling Maria. Namatay po si Kapitan sa away politika ayon sa mga usap-usapan. Kaya naman hindi po kinaya nila Aling Maria at nilisa nila ang baryo. Siyempre hindi naman kami pwedeng sumama dito. Kaya nga po nawala yung pinakamalapit naming kaibigan sa baryo. Si Mang Ben naman po ay wala na din doon at nagtungo na sa Maynila sa mga kamag-anak niya. May punto naman po ang tatay dahil sa mistula kaming mga ordinaryong residente doon at hindi hinuhusga ng mga tao kagaya sa dati naming lugar. Pero isang gabi po ay may napansin ako. 5 taon na itong makalipas pagkatapos ng insidente sa Aswang. San po kayo galing, itay? Ginabi po yata kayo. Tanong ko sa aking ama. Yan lang anak sa labas. Napadaan lang ako sa inuman kila Paring Damian. O eto, initin mo nga itong karning bigay sa akin ni Paring Damian. Kaldereta yan. Sige na anak at nang makain na natin. Wika ni tatay. Si Mang Damian po ay bagong lipat sa baryo namin. Isang mangangalakal at nakabili nga ng nyugan doon sa aming lugar. Komo magkalapit po ang nyugan nito at ang sinasakahan ni tatay ay madalas nga magkainuman ng mga ito. Pero hindi naman po lasinggero dati ang tatay. Kaya nga po nagtataka ko kung bakit palaging ginagabi siya ay inuman ng dahilan niya. Itay, hindi ho kaya makasama sa kalusugan nyo ang pag-inom ng alak ng mas madalas? Tanong ko sa aking ama. Hindi naman anak, tikim-tikim lang. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapano. Sagot naman ng aking ama. Sinubukan ko na paulit-ulit na pagsabihan ng tatay ko. Hanggang sa isang gabi ay nagkasagutan po kami. Nagalit ito na palagi ko daw pinapakailaman ang ginagawa niya. Nang maisipan ko pong sundan si tatay, ay doon ko nalaman ang totoong dahilan. Itong kapatid ni Mang Damian na babae ang kinakatagpo ni tatay. Hindi totoong nagiinuman sila nila Mang Damian dahil pumupunta lamang si tatay kila Mang Damian kapag wala ito. Kapag yung kapatid niya lamang na babae, saka ko napagtanto na tila napalitan na sa puso ni tatay si nanay na may iba ng babae sa buhay ng ama ko. Wala naman pong problema ito sa akin. Total panahon na din para may mag-alaga sa kanya. Ang problema nga lang po ay bakit sa dami ng babae yung kapatid pa ni Mang Damian. Mahigpit po kasi itong si Mang Damian at tiyak na mapapahamak lamang si tatay kapag nalaman ni Mang Damian ang ugnayan ng kapatid niya sa aking tatay. Nagpatuloy po ang ganitong gawain ni tatay. Ako naman po tila nalayo na ang loob ko sa tatay ko. Tinitignan ko na lamang itong kwintas ko at inalala yung panahong sabihin nating idolo ko ang tatay ko. Pero tila hindi ng mga pagkakataong iyon. Nagbago na siya. Hanggang sa isang gabi, hindi po umuwi ang tatay ko. Magdamag akong naghintay pero walang dumating. Hanggang sa nakatulog na lamang po ako. Kinaumagahan wala pa din po si tatay. Kaya naman nabahala na ako at nagpasyang hanapin siya. Pumunta ako sa mga kakilala namin pero walang nakakita. Pumunta rin ako sa trabaho niya pero hindi naman daw siya pumasok. Hanggang sa maisipan ko po ang pumunta sa lupa nila Mang Damian. Naroon po si Mang Damian at nagsusunog ng mga pinagbalatan ng nyog at nagkokopra nga po sila. Abala ang mga tao niya. Oh, ikaw pala Ino. Anong sadya mo at naparito ka ng ganitong kaaga? Kamusta na ang tatay mo? Tanong ni Mang Damian. Magandang araw po Mang Damian. Ang totoo po niyan hinahanap ko po si tatay. Hindi po kasi umuwi kagabi. Itatanong ko na lang din po sana sa inyo kung nakita niyo po ba o nakausap siya kahapon. Pasensya ka na iho. Kita mo naman abala kami sa pagkukopra. Hindi ko nakausap ang tatay mo kahapon
Baka naman nakipag-inuman at nalasing na. Nasubukan mo na bang hanapin sa mga katrabaho niya? Wika ni Mang Damian. Ganun ho ba? Sige po, maraming salamat Mang Damian. Tugon ko dito. Hindi ko na sinagot pa yung ibang tanong ni Mang Damian. Kinutuban na ako at nag-aalala. Halos nalibot ko na po kasi yung baryo. Ay walang nakapansin sa tatay ko. Hanggang sa makasalubong ko po itong si Manang Lupe. Matanda at uugod-ugod na at nag-uulyanin na. Kung tatay mo ang hanap mo, Ino, nakita ko siyang pumasok sa bahay nila Damiang kagabi. Mag-iingat ka, iyo. Wika ni Manang Lupe. Nagulat ako sa mga sinabi ng matanda. Kaya agad po ako nag-isip ng paraan para makalapit sa bahay ni Mang Damian. Sumimpli po ako. Inikutan ko sa likod at doon ko nakita ang tsinelas ng tatay ko. Malabong magkamali po ako sa mga nakita ko. Nagawa kong makapasok sa kusina. Pero halos maduwal po ako sa lansa ng amoy. Ang mga sumunod pong pangyayari ay hindi ko na nakayanan pa. Kita ko po ang braso ng tatay ko na nasa lamesa. Alam ko ito kasi nandun yung peklat na gawa ng aswang na nakalaban niya. Halos mapasigaw po ako nang marinig ko ang mga usapang papalapit sa kusina. Kaya naman agad ako nagtago. Nanginginig at labis ang pagluha. Mahusay ang ginawa mo, Pilomena. Sa wakas napatay din natin ang lalaking ito. Una ay ang kapitan nila. Sunod Ben ba yung ngalan nun? Sayang at nakatakas siya. Pero di bale, may mga kakilala ako sa Maynila at ipapahanap ko siya. At ito ang utak ng pagpaslang sa nanay mo at sa kapatid mo. Sa wakas ay nagawa nating mailigpit sila. Isa na lang ang problema, ang anak nito. Sige na, iluto mo na yan at nagugutom na ang mga tao natin sa pagkukopra. Huwag mong kalimutang dalhin doon ang mga buto niyan para maisama na sa apoy. Mahirap nang may maiwang ebidensya. Mainam talaga yung gayumang napainom mo sa lalaking yan. Ni hindi man lang naginala ang anak niya. Sa tingin mo, maaari ba nating gamitin ang gayuma para sa bata? Wika ni Mang Damian. Huwag kang mag-alala. Lalaki din ang anak niya. At tiyak oras na mapainom natin ito, maakit siya sa alindog ko at madali kong mapapasunod. Siguraduhin mong makukumbinsi natin ang batang yon na pumasok dito sa bahay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nauubos ang mga dahilan ng pagkamatay ng pamilya ko. Wika ni Pilomena. Huwag kang mag-alala at tsetsempo lang ako. Nangyari nagkagulatan lang kami kanina at ang aga-agang naririto at hinahanap ang tatay niya. Kaya hindi ko naisip na imbitahan pumasok. Muling sad ni Mang Damian. Tawagin niyo na po kung duwag o walang kwenta. Pero may kung anong bumubulong po sa akin na huwag na maghintay ng kapahamakan. Nang araw ding iyon, umalis po ako sa baryo. Dala ang mga naipon naming pera ni tatay at ang ilang gamit ay umalis ako sa amin. Umiiyak at labis ang puot ko nang malaman na wala na ang ama ko. Nagayuma at kinatay ng mga aswang. Marami po sila at alam kong pagpapakamatay kung kakalabanin ko sila. Kailangan kong mabuhay alang-alang sa aking ama sa kanyang alaala. Lumuwas po ako ng Maynila at hinanap ko si Mang Ben. Nagpatulong ako sa kanya at sinabi ko nga po ang nangyari sa baryo. Binalaan ko rin po siya na nagbabalak na ipahanap siya ng mga kamag-anakan ng mga aswang at ipapatay kagaya ng ginawa nila sa kapitan at sa tatay ko. Pero labis po ang pagpapasalamat sa akin ni Mang Ben na hinanap ko pa siya para bigyan ng babala. Ang sabi niya na lang ay hindi ko na kailangan pa mag-alala at paalis na din siya. Kukunin na ng anak na nasa abroad at doon lang titira. Imposible na daw na masundan pa siya doon. Ako naman po ay nag-umpisang muli. Baon ng mga kaalaman at mga diskarteng natutuhan ko sa tatay ko at ang alaala ng kanyang mga sakripisyo ay matagumpay akong nakapagtapos ng kolehiyo. Hanggang sa pagtanda ko po ay tangan ko itong batong kuros. Isang mutya na walang pagkakakilanlan na alam kong sa sarili nitong pamamaraan ay iniligtas niya ang buhay ko. Maraming pamamaraan ng Diyos upang magabayan ako. Ang mutya ay isang mainam na bagay
upang gawing inspirasyon na magpatuloy sa buhay. Pero palagi nating tatandaan na mas makapangyarihan ang paglapit sa Diyos, at kapag patas kang lumaban sa buhay, may darating na para sa iyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Wala na po akong balita patungkol sa pinanggalingan kong baryo. Wala na rin po akong balita tungkol sa mga kamag-anak ko sa parte ng nanay ko. At ni minsan hindi ko po nakilala ang mga kamag-anak ni tatay. Magkagayon pa man, ay masaya ako sa nabuo kong pamilya at 7 anak ko na pare-parehong matagumpay sa buhay. Pagpalain nawa tayong lahat. Lubos na gumagalang, Serbino.